Ano ang paliwanag ng Biblia sa born again? Ito nga ba ay isang relihiyon? Kapag naririnig natin yung salitang born again, ang naiisip agad natin ay yung religion. May mga naniniwala kasi na kapag yung isang tao na born again, sinasabi na siya ay na-convert mula sa isang relihiyon. Ang paniniwala naman po ng ilan, kapag sinabing na born again ng isang tao, siya po ay nagbago na ng simbahan na pinupuntahan. Ang iba naman sinasabi kapag na born again, nagbabago na siya ng mga ginagawa niya sa kanyang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, kung titingnan po natin biblically kung ano nga ba yung born again o yung kapanganakang magmuli, ito po ay hindi pumapatungkol sa relihiyon. Sa totoo lang po, si Jesus mismo nagsabi ng salitang born again. Ano nga po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin po natin sa English yung John chapter 3 verse 3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Basahin po natin sa Tagalog. Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Malinaw po sinabi ng ating Panginoong Sokristo na dapat yung isang tao, siya po ay mapanganak na magmuli. So hindi po sinabi ng Panginoong Sokristo na ikaw ay lumipat ng relihiyon. Hindi po religion yung born again, kundi ito po ay utos ng ating Diyos. So dahil malinaw na yung pagiging born again, ito po ay utos ng Diyos, bakit po kailangan na tayo ay ipanganak na magmuli? Ang born again po kasi, hindi po ito yung ipapanganak ka ulit physically. Ang tinutukoy po ng ating Panginoong Sokristo na kapanganakan na magmuli, ito po ay spiritual na kapanganakan. So tuloy po natin yung binasa natin kanina na verse. Basahin natin yung John chapter 3 verse 4 to 7. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag ka magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli." So si Nicodemo po, ito po ay isang Pariseo. Siya po ay isang Hudyo. Nakita po natin na siya po ay nagtaka sa sinabi ng ating Panginoong Sokristo na kailangan ipanganak siya magmuli. So akala po kasi ni Nicodemo, ito po ay physical. So logical po yung kanyang approach. Pero malinaw mga kapatid, ang sinabi ng Panginoong Sokristo, ang pagiging born again, ito po ay kapanganakang magmuli spiritually, hindi po physically. So bakit nga ba kailangan pa tayong ipanganak spiritually? Kasi mga kapatid, namatay po tayo spiritually. Simula po nung kinain nila Eva at Adan yung prutas na pinagbabawal ng ating Diyos, yung moment po na yon na kinain nila yung prutas na yon, pumasok na po agad yung spiritual death. So ibig sabihin po ng spiritual death, yung dating malapit na relasyon ng mga tao sa Diyos, yung fellowship ng mga tao sa Diyos, bigla na lang nawala. Ibig sabihin, nalayo yung tao sa Diyos dahil sa kasalanan. So yun po yung spiritual death. So in short mga kapatid, dahil sa kasalanan, tayo po ay nalayo sa Diyos. Yun yung spiritual death. So hindi naman po matatapos na tayo ay namatay na spiritually and then tapos na. Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Kaya po sinabi niya na dapat maborn again tayo spiritually. Kasi nga patay tayo spiritually, kailangan mabuhay tayo magmuli. Kasi mga kapatid, kapag nanatili tayong patay spiritually, ibig sabihin lamang po niyan, maiimpyerno tayo. So hindi lang po natin mararanasan yung spiritual death at yung physical death. Ang pinakamatindi, kapag hindi ka na born again, mararanasan mo yung eternal death. Kaya ganoon na lamang po in-emphasize ng ating Panginoong Sokristo yung salitang dapat ikaw ay ipanganak magmuli o dapat kailangan maborn again ka para maligtas tayo at tayo ay mapunta sa langit. Ngayon, paano nga ba maging born again? Simple lamang po yan. Manampalataya ka lang sa Panginoong Sokristo ng buong puso at sumunod ka sa kanyang kalooban. So kapag ginawa mo yon, ibig sabihin nun, born again ka na. Kapag kasi in-acknowledge mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, sinasabi mo na ikaw ay nagpapabago na sa Kanya at gusto mo nang bumalik sa ating Diyos Ama. Kasi nga, nalayo tayo sa Kanya. So kapag binanggit mo yon, instantly ikaw ay maboborn again. Ngayon dahil born again ka na, hindi natatapos doon yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Sokristo. Kailangan meron kang gawin at dapat merong magbago sa'yo. So dahil bagong pagkatao ka na, dapat hindi na yung lumang pagkatao yung makikita sa'yo. Kapag bagong nilalang ka na kay Kristo, dapat meron ng pagbabago sa pananalita mo at kilos mo. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So ang mababago po sa atin kapag tayo ay na-born again, hindi po yung religion natin. Ang mababago sa atin kapag na-born again na tayo, yung mismong buhay natin. Kaya dapat pag sinabi mong born again ka na, may nakikitang bunga sa'yo. Meron nakikitang paggawa para sa Diyos, hindi pananampalataya lang.
Mahalaga yung pananampalataya para maligtas ka. Pero dapat merong bunga ng pananampalataya. At yun yung mga mabubuti mong gawa. So dapat bago mo magawa yung kalooban ng Diyos o yung mga mabubuting gawa, kailangan ma-born again ka muna. Kasi yun po yung bunga ng pagiging born again. Yung mga mabubuting gawa. Ngayon kaya ka naging born again, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ating Diyos lamang. Dahil lamang po yan sa biyaya ng ating Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, dahil makasalanan tayo, hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos at hindi tayo makakapasok sa langit. Pero hindi po ganun yung plano ng Diyos para sa inyo. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay makasama ng Diyos pagdating ng panahon dahil mahal ka niya. Ang gusto ng Diyos, mailigtas ka sa kasalanan mo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang pagiging born again po, ito po ay regeneration. At ang regeneration po, tanging ang Diyos lang ang makakagawa niyan, hindi po kayo. So hindi mo magagawa na ikaw ay maipanganak na magmuli, tanging yung Diyos lamang. Kaya dapat tandaan nyo po na hindi sa pamamagitan ng gawa natin, kaya tayo na born again, kundi sa ginawa o sa biyaya lamang ng ating Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Ito nga po yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. So dahil ikaw ay pinanganak na magmuli, i-expect mo rin na hindi lang bagong pagkatao ang meron sa'yo. Meron ka na ring bagong pamilya. Dahil kapag sinabing born again, ang pamilya mo na ngayon ay pamilya na ng Diyos. So may tuturing mo na Ama yung ating Diyos. Kasi nga, ikaw ay pinanganak na magmuli. Hindi na sa mundo, kundi sa ating Diyos na. So itinuturing ka ng anak ng Diyos dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya kapag na-born again ka, ibig sabihin nun, ikaw ngayon ay nasa pamilya na ng ating Diyos. Bago ka makapasok sa pamilya ng Diyos o bago ka makapasok sa langit, malinaw sinasabi ng Panginoong Kristo, ma-born again ka muna. Ibig sabihin yan, magkaroon ka ng personal relationship sa ating Diyos, hindi religion. Tandaan nyo po mga kapatid, babalik lang po tayo doon sa original na konsepto ng ating Diyos doon sa Garden of Eden. Sina Eva at Adan, wala po silang religion. Anong meron sa kanila? Meron po silang relasyon lamang sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, walang religion na makakapagligtas sa inyo. Sa pamamagitan lamang po ng kapanganakan magmuli, doon kayo maliligtas. At yun po ay dahil kay Kristo. So hindi po lahat na nagsasabi na sila ay born again na po talaga sila. Ang tunay na born again, meron silang malapit na relasyon sa ating Diyos. At syempre, sila po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila po ay meron ng bagong buhay. Hindi na po sila katulad ng dati. Sila po ay meron ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At sila ay namumuhay na ng may kabanalan. So kung sinasabi mo na ikaw ay tunay na born again, ikaw ay meron ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Basahin po natin yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So mga kapatid, hindi pwede na walang bunga kapag ikaw ay naging born again. Dapat hindi lang sa pananampalataya matatapos. Dapat ang bunga sa pananampalataya mo sa Panginoong Kristo ay mabubuting gawa. At syempre, pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Ang born again, kailangan maligtas ka muna at pagkatapos noon, doon ka gagawa ng mabuti. So kung gusto niyo po magkaroon ng kaligtasan at mapunta sa langit, ang sinasabi po ng Panginoong Kristo, kailangan ipanganak kayo magmuli. You must be born again. Sa lahat po ng subscribers po natin dito sa ating channel, nais ko pong bigyan po ng linaw itong salitang relihiyon. Ang sinasabi po at pagkahulugan ng relihiyon ay ito. The word religion in Tagalog is translated as relihiyon. Other related translations include pananampalataya, faith. Ngayon, bakit sinasabi niya na hindi na kailangan ang relihiyon? Muli natin pakinggan ang kanyang sinabi. Yan na ng ating Diyos. Bago ka makapasok sa pamilya ng Diyos o bago ka makapasok sa langit, malinaw sinasabi ng Panginoong Kristo, ma-born again ka muna. Ibig sabihin yan, magkaroon ka ng personal relationship sa ating Diyos, hindi religion. Ngayon, yung sinasabi niya na hindi daw religion, di ba't ang religion niya ay sinasabi dito, ang pagkahulugan po ay to bind back, muling pag-uugnay, maibalik ang tao sa Diyos. Kaya ang sinasabi dito, rebind, to rebind, muling pag-uugnay, maibalik yung dating relasyon ng tao at ng Diyos. So ang salitang religion o religare ay muling pag-uugnay. Yan po nakalagay diyan, religion entails a process of reconnecting by worship.
a missing or broken intimacy between God. Diba? Nakita po natin, para maibalik yung intimacy ng tao at ng sumasamba sa Diyos. Ikaw ba hindi sasamba sa Diyos? Kailangan magkaroon tayo ng tunay na pagsamba sa Diyos. Maibalik po yun. Pero sa ganitong nangangaral, nagtuturo, bakit kayo nagsusumiksik sa ganyang aral? Mali po yung kanyang itinuturo. Gusto ba niyong malaman? Meron pong tunay na reliyon na nagtuturo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo ang itinuturo niya yung tamang reliyon. Basahin natin ang sulat ni Pablo dito sa unang Timoteo 3:16. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Meron pong napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. So, meron pong reliyon na itinuturo si Kristo. Siya ay nahayag ng maging tao. Yan. Nahayag siya ng maging tao kasi ipinangaral at itinuro yung salitang relihiyon. Ibig sabihin, kabanalan po ito. No? Sabi pa dito, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. So si Kristo po ang nagtuturo ng salitang relihiyon. Ang relihiyon na yan ay para makita natin maibalik ang tao sa Diyos. Religare, muling pag-uugnay. Magkaroon ng relation muli ang tao sa Diyos. Yun po ang malinaw diyan. At ngayon pa, ating pansinin pa ang kanyang sinabi na kung saan ay inilalayo kayo sa tamang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan pa ninyo ang kanyang sinabi at bigyan din natin ng linaw para hindi tayo mailigaw. Tandaan niyo po mga kapatid, babalik lang po tayo doon sa original na konsepto ng ating Diyos doon sa Garden of Eden. Sina Eva at Adan, wala po silang religion. Anong meron sa kanila? Meron po silang relasyon lamang sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, walang religion na makakapagligtas sa inyo. Sa pamamagitan lamang po ng kapanganakan magmuli, doon kayo maliligtas. At yun po ay dahil kay Kristo. So hindi po lahat na nagsasabi na sila ay born again na po talaga sila. Alam nyo po, si Ian Akda, hindi niya naiintindihan ang salitang relihiyon. At ito pa ang ibang kahulugan ng salitang relihiyon. Religare, which means to bind back or to rebind. This implies that, etymologically speaking, religion entails a process of reconnecting by worship, a missing or broken intimacy between God and worshippers. So meaning, yung salitang to bind back, pagbabalik muli ng Diyos at ng tao, pagre-reconnect. Ibig sabihin, religare, pag-uugnay na muli, no? Maibalik ang tao sa Diyos. Yun ang salitang relihiyon. Bakit sinasabi niya na hindi na kailangan ang relihiyon? Meaning, nailigaw na po kayo ng isang mangaral na ito. Namatay po tayo spiritually. Simula po nung kinain nila Eva at Adan yung prutas na pinagbabawal ng ating Diyos, yung moment po na yon na kinain nila yung prutas na yon, pumasok na po agad yung spiritual death. So, ibig sabihin po ng spiritual death, yung dating malapit na relasyon ng mga tao sa Diyos, yung fellowship ng mga tao sa Diyos, bigla na lang nawala. Ibig sabihin, nalayo yung tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Nangangahulugan po na mali ang aral ni Ian Akda at tama ang itinuturo ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito sa Roma 5:1. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin pala, tama ang sinasabi ni Pablo patungkol sa relihiyon, na ang relihiyon pala ay may kaugnayan sa pananampalataya. Relihiyon, muling pag-uugnay ng tao sa Diyos. Relihiyon, meaning pananampalataya. Kaya sinasabi po ni Ian Akda na wala daw kaligtasan. Walang religion na makakapagligtas sa inyo. Ang sinasabi ni Ian Akda na hindi na daw kailangan ang relihiyon at hindi raw makakapagligtas ang salitang relihiyon.
Pero ito po ang patunay na ang relihiyon o religare muling pag-uugnay sa Diyos at the same time include po ang pananampalataya sa salitang relihiyon. Sana po wag kayong mailigaw ng mga nagwangaral nagtuturo ng kasinungalingan. Salamat po kung nakaintindi po kayo sa ating channel. Huwag po kayong makalimot na suportahan ang ating channel. Salamat.